Magandang araw sa ating lahat. At ngayon, aking ibabahagi ang kalagayan at katangian ng nobela sa bawat panahon. At ako po si Glenn Aaron Mahumas at ako ang inyong tagapag-ulat sa araw na ito. Introduction. Ano nga ba ang nobela? Ang nobela ay isang anyo ng panitikan na naglalarawan ng karanasan, damdamin at suliranin ng tao sa isang lipunan o sa lipunan. Sa bawat panahon, nagbabago ang anyo nito, tema, layunin ng nobela ayon sa kalagayang palipunan at historikal na bansa. Ayan. Bago tayo magsisimula sa ating talakayan ngayon ay nais ko munang ibahagi ang layunin ng paksang ito. Una, ilarawan ang kalagayan at katangian ng nobela sa bawat panahon. Pangalawa, ipakita ang pagbabago at pag-unlad ng nobela sa kasaysayan. Magbigay ng halimbawa ng mga nobelang tanyag sa bawat panahon. At panghuli, maunawaan kung paano ginagamit ng mga manunulat ang nobela bilang salamin ng lipunan. Panahon ng Kastila. Ang kalagayan ng nobela sa panahong ito ay ginagamit ang nobela bilang sandata sa pakikibaka laban sa kolonyalismo. Ipinagbawal ng pamalaang Espanyol ang mga akdang laban sa kanila. Ngunit, ginamit ito ng mga manunulat upang pukawin ang damdaming makabayan. At narito ang katangian ng nobela sa panahong ito. Tumatalakay sa relihiyon, kabayanihan at kalayaan. At ang nobela sa panahong ito ay nakasulat lamang sa Tagalog o Kastila. Tapos ang layunin ng nobela sa panahong ito ay gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino. Sa panahong ito, naging sandata ng mga manunulat ang nobela upang ipahayag ang kanilang mga damdamin at laban sa mga mapang-abusong Espanyol. Dahil sa matinding kolonyalismo, ginamit nila ang panitikan bilang paraan upang gisingin ang diwang makabayan at pukawin ang pagnanais ng kalayaan. At narito ang mga halimbawa ng nobela na ilimbag sa panahong ito. Nolumi Tangere ni Jose Rizal at El Filibusterismo ni Jose Rizal at Urbana at Piliza ni Modesto de Castro at Ninay ni Pedro Paterno at Pray Butod or Butod ni Graciano Lopez Haina. Panahon ng Amerikano. Ang kalagayan naman ng nobelang ito ay sumigla ang panitikan dahil sa kalayaan sa pamamahayag. Dumating ang wikang Ingles at edukasyong Amerikano. Kaya't naging mas realistiko at makabago ang nobela sa panahong ito, no? At narito ang katangian ng nobela sa panahong ito. Tumatalakay sa pag-ibig, moralidad at lipunan. Mas makatotohanan at realistiko ang paglalarawan. Naging tulay sa modernong panitikan. Ayan. Nang dumating ang mga Amerikano, binigyang kalayaan ang pamamahayag at pumasok ang edukasyon sa wikang Ingles. Dahil dito, mas naging realistiko at makatotohanan ang mga nobela, hindi lamang tungkol sa kabayanihan, kundi pati na rin sa pag-ibig, moralidad at isyong panlipunan. At narito ang halimbawa ng nobela sa panahong ito. Banaag at Sikat ni Lope K. Santos, Timawa ni Agustin Fabian or Fabian, at Maganda pa ang Daigdig ni Lazaro Francisco, at Without Seeing the Dawn ni Esteban Havilana, at The Great Flood ni Juan Silaya. Ngayon, dadako na naman tayo sa panahon ng Hapon. Ang kalagayan ng nobela sa panahong ito ay ipinagbawal ang wikang Ingles, kaya umusbong ang nobelang nasusulat sa Tagalog. Naging makabayan at makatao ang tema dahil sa hirap ng mananakop. Ang katangian naman ng nobela sa panahong ito, maikli,
makatotohanan at tuwirang pasalaysay. Tumatalakay sa digmaan, kalayaan at damdamin ng Pilipino. Nagbigay na pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Sa panahong ito, ipinagbawal ang wikang Ingles kaya lumago ang mga akdang Tagalog. Dahil sa kahirapan at digmaan, naging sentro ng nobela ang damdamin ng tao, ang paghihirap, pag-asa at pagnanais ng kalayaan. At sa panahong ito ay mas naging makatao at emosyonal ang mga akda sa panahong ito. At narito ang mga halimbawa ng nobela na nailimbag sa panahon nito or panahong ito. Luha ng Buaya ni Amado V. Hernandez, Sa Mga Kuko ng Liwanag ni Edgardo M. Reyes, at Ang Tundo Man ay Langit Din ni Andres de Cristobal Cruz. Panahon ng Bagong Lipunan, 1972 hanggang sa 1986. So, ang kalagayan ng nobela sa panahong ito ay sa ilalim ng batas militar, naging mapanganib ang hayagang pagtuligsa sa pamalaan. Gumagamit ng simbolismo at talinghaga ang mga nobela upang ipahayag ang karanasan ng lipunan. At narito ang katangian ng nobela sa panahong ito. Puno ng simbolismo at protesta. Tumatalakay sa katiwalian, karahasan at pag-aabuso ng kapangyarihan. Layuning buksan ang mata ng mamamayan sa katotohanan. Dahil sa batas militar sa panahong ito, hindi malayang makapagsulat ang mga manunulat laban sa pamalaan. Kaya gumamit sila ng simbolismo at talinghaga upang ipahayag ang katiwalian, takot at pag-aabuso ng kapangyarihan. Ang mga nobela noon ay naglalaman ng protesta at panawagan sa pagbabago. At narito ang mga halimbawa ng nobela na nailimbag sa panahong ito. Dekada 70 ni Luwalhati Bautista, Gapo ni Luwalhati Bautista, Bulaklak sa City Jail ni Luwalhati Bautista, at Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez. At ngayon, dadako na tayo sa ating panghuli. So, patuloy na umuunlad ang nobela tulong sa teknolohiya. Ang mga paksa ay mas malawak na at bukas mula sa politika, kabataan, gender equality at buhay sa digital age. So, ang katangian ng nobela ngayon o sa panahon ng makabagong panahon ay ginagamit ang Filipino, Ingles at Taglish. Malaya ang tema at modernong estilo. Ginagawa ang plataporma ang social media at Wattpad. Sa kasalukuyan, malaya na ang mga manunulat na pumili ng kanilang mga paksa. Dahil sa teknolohiya at social media, mas nagiging madali na mailathala ang kanilang nobela. Iba-iba ang mga tema nito mula sa kabataan, pag-ibig, gender equality hanggang sa buhay online na nagpapakita ng pagbabago ng panahon at isipan ng bagong henerasyon. At narito yung isa sa mga halimbawa ng nobela ngayon. Smaller and Smaller Circles ni F.H. Batacan, at Si Amapula sa 65 na kabanata ni Ricky Lee, at Para kay B ni Ricky Lee, at marami pang iba. Ayan, buod. So, sa kabuuan, mula sa panahon ng mga Espanyol hanggang sa makabagong panahon, ang nobela ay naging salamin at kalagayang panlipunan. Noong una, ito ay naging sandata laban sa kolonyalismo, ngunit kalaunan ay naging tinig ng mga mamamayan sa paghahangad ng pagbabago. Ngayon, ang nobela ay patuloy na nagbabago at umaayon sa panibagong henerasyon. Isang patunay na buhay at makapangyarihan pa rin ang panitigang Pilipino. At yan, narito ang sanggunian ng ating paksang itinalakay ngayon.
dito ako kumuha ng mga impormasyon para sa aking pagtatalakay. At maraming salamat po, naway marami kayong natutuhan sa ating talakayan ngayon at maraming salamat.